where we lay our treasures, our investment. Alam nyo, pagka may pera ka, lalo ngayon, daming scammer, ano? Pero pag may pera ka or investment ka, talagang grabe ang pagpapahalaga. Bakit? Pinaghirapan niyo po yun eh. No? May kilala po ako na yung ipon nila ng mahabang panahon ay na-invest lang nila sa isang scam. Ay talagang halos maghiwalay mag-asawa dahil hindi alam ng asawa na siya ay nag-invest. Kaya tandaan niyo po, trust in the Lord with all our hearts. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Mahalaga po na trust in the Lord pa rin. Intayin pa rin natin ang kanyang pangunguna. Ano po? So ano pong sabi ng talata? Ano po? Ano pong verse ngayon? 19 to 21. Ano pong sabi sa verse number 19? Ito po, no? Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt. Nakakalungkot po yung akalawang ano, yung ganda-ganda mong gamit pero pag nauwan mo sa ulanan, kalaunan mo ay wala na dahil ano na, nakalawang na, no? And where thieves o magnanakaw ay nagbre-break through and steal. Ano po? Ano pa pong sabi sa verse number 20? But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt. At ang sabi po, and where thieves do not break nor steal. Kailangan po ay sa langit po tayo mag-invest. Ano po? Where your treasure is, there will your heart be also. Ang ganda pong paalala. For where your treasure is, where your treasure is, there your heart will be also. Ano po? Kaya loyalty to God is in where we lay our treasures. No? Yung pagtatapat natin sa Diyos, nalalaman yan kung saan ka naglalagay ng iyong kayamanan. Kasi sabi ng Bible, mas magandang sa makalangit. Dahil sa mga nasa bagay sa mundo ay talaga namang mabubulok, masisira. Well, hindi ko sinasabi huwag tayong magtrabaho, huwag tayong magbigay sa ating mga mahal sa buhay, pero huwag nating kalilimutan na lahat ng ito'y lilipas at kung ano pong nagawa natin sa Panginoon at ininvest natin sa Diyos ang mananatili at iharap natin sa Panginoon. Ano po? Malinaw po yun, no? Nakakalungkot po, lahat ng taong nabuhay ay nabuhay dahil para sa treasure. Pero nung namatay sila, wala naman silang nadalang kayamanan. Ano po? Number 2, may mga taong nag-iba ang ugali, nasira ang relasyon sa Diyos, pero wala namang kinalaman ang treasure later on sa kanilang buhay. Number 3, kung nasa ng iyong puso, nandun ang iyong kayamanan. Kaya alam nyo, ang linaw po, ang tapat na Kristiyano, hindi lang niya nag-i-invest dahil kailangan niya mag-invest, kundi ang puso niya, ang ine-investan niya na yung puso niya para sa Panginoon at sa pang-eternal. Kaya makinig tayo lagi ng salita ng Diyos, maglingkod tayo sa Panginoon, umawit tayo sa Kanya, magdala tayo ng mga tao, mag-soul winning tayo. Ano po? Kasi lahat yan ay may eternal value. Walang kwenta ang buhay kung hindi gagamitin para sa Panginoon.